Yun, ang paksa natin ay pagsubok. Yan. Ngayon, dahil nga po ang pangalan ng ating church ay Know the Truth, ano ba ang sabi ng iba't ibang iglesia o reliyon patungkol sa pagsubok? Yun, sabi ng iba, sabi nila, kahit born again, no? Kahit believer. Kaya ito po, hindi po sinasadyang katamaan. Pag-aaralan lang natin, no? Ano sabi ng ibang churches sa pagsubok? Sabi nila, ang pagsubok daw ay nakapagpapalakas. Narinig niyo po ba yan? Sa ibang mga churches? Kahit na hindi siya born again, kahit na minsan yung ibang organisasyon, lagi nilang sinasabi, pinalalakas daw siya ng pagsubok. Ngayon, tignan natin sa Biblia, yung ba ang talagang sabi ng Diyos patungkol sa pagsubok o sabi ng Biblia na ang pagsubok ba talaga ay nakapagpapalakas. Kasi minsan, tignan nyo, no, yung kanilang aral, maririnig ninyo sa kanilang sinasabi. Halimbawa, nag-testimony sa harapan, sasabihin nila, salamat sa mga pagsubok na dumadating sa aking buhay at ako'y pinalalakas. Yun mo yung sabi nila, no? Hindi po yan ang sabi ng Bible. Titingnan natin. Inanggit lang mo natin kung ano yung paniwala nila sa pagsubok. Minsan nga, nagpapasalamat sila dyan. Sabi nga, salamat sa mga pagsubok na dumadating sa aking mga buhay. Kasi ako'y pinalalakas ng pagsubok. Ngayon, siyempre, ganito po yun, no? Kung ano yung nakain, yun yung sinasabi. Diba, nakain niya yung turo na yon, yun na po yung sinasabi. Kaya pag tumayo sila sa harap at magpatotoo tungkol sa Panginoon, lagi nila sinasabi, salamat po sa mga pagsubok, ako po'y pinalalakas ang mga pagsubok na dumadating sa inyo. Ngayon, punta tayo sa Biblia. Ano ba ang sabi ng Biblia tungkol sa pagsubok? Ang pagsubok ba talaga ay nakapagpapalakas? Kasi kung ang pagsubok, sample na lang, may mga alam ako na dumating ang pagsubok sa kanilang buhay, nagbigti. Kung talagang ang pagsubok ay nakapagpapalakas, sana lahat ng tao na may pagsubok, lumalakas. Kasi bakit may nagpapakamatay? Bakit merong nagbibugti? Merong naglalasing? Kasi minsan may nakausap ako, sabi, may nakausap ako, tingnan niyo po, ano, sabi niya, Pastor, bakit ako, sabi ng mga tao, nung iwan daw ako ng asawa ko, sabi ng mga tao, pagsubok lang daw ng Diyos yun. Ayun. Ngayon, yung iniwan ng asawa, hindi siya lumakas. Naglalapit. Kaya, kung pag-aaralang maigi, kung pag-iisipan ko natin maigi, biblical kaya yun, ang pagsubok na talaga ay nakapagpapalakas. Sa Biblia kaya ba yun? Nasabi ng Diyos na pag may pagsubok ka, lalakas ka. Kasi kung talagang ang Diyos kasi marunong ang Diyos hindi niya gagawin sa tao na yung iba malakas, yung iba hindi. Diba? Kasi, sa lagay natin, siya lumalakas din may pagsubok. Yung iba hindi nga Ngayon, ang Diyos ba may paborito na ikaw lumalakas ka sa pagsubok, tapos ito nagpapakamatay, hindi bigti. Lalasing dahil sa pagsubok sa buhay niya. Ngayon, pag-aralan natin, ano ba talaga ang nakapagpapalakas? Sa Biblia, tignan niyo po ang nakapagpapalakas, ang nakapagpapatagumpay, hindi yung pagsubok. Ito natin, 1 John 5 po. Hindi natin po na nakapagpatibay sa tao kapag ka mayroong pagsubok. Yun, hindi yung pagsubok ang nakapagpapatibay. Kundi ano ba ang nagpapatibay sa tao kapag meron siyang naranasang problema, pagsubok, o pangyayaring hindi maganda. Yun yung ibang termino niyan problema, pagsubok din yan Ngayon,
Siguro naman sa inyo, meron bang pag may problema, ay malakas? Kasi iba lang yung termino eh. Yun din yun. Salitang problema. Limbawa, for example, sino po sa inyo ang pag walang pera malakas? Hindi po, taas po ninyo kamay ninyo. Taas po ninyo. Pagka wala kayong pera, malakas mo daw kayo? Hindi, pagkahanap ako ng mga salanan, Ngayon, tanong, problema ba kapag wala kang pera? Problema, no? Kasi, kung tatanungin natin, ano ba ang pagsubok? No, na pwedeng nating halimbawa. Yun, pag wala kang trabaho, problema yun. Sino sa inyo pag walang trabaho ay malakas? Walang pera. Ayaw ko rin tumakas. Ayaw ko rin tumakas. Kaya hindi ako lumalakas eh. Ang hihina na ako eh. Kaya sila sabi nila, ang pagsubok daw nakapagpapalakas. Tapos pagka wala siyang pera, hindi nga siya malakas eh. Lumabang ka sa pagsubok na yun. Yun nga ho, no? Yun, laban naman ang pagsubok. Pero ang tanong, ano kaya ang nagpapalakas? Pagsubok pa rin. Okay, pag wala nagpapalakas, tignan nyo. 1 John 5:4. Yan, ito po ang nagpapalakas. 1 John. Kaya kung ano po yung aral ng Biblia, yun po yung sasabihin natin. Hindi po yung pag tumayo tayo dito, salamat sa mga pagsubok na dumadating sa aking mga buhay. Ako po yung pinatitibay at pinatatag, pinalalakas. Eh, hindi po Biblia yun. Huwag mong sasabihin nyo, kung hindi naman turo ng Biblia yun. Eh kung halimbawa alam mo na nga yung turo ng Biblia, pero yung pa yung sinasabi mo, hindi ka naniniwala talaga sa Biblia. Kasi ito po sabi, tignan nyo, 1 John 5:4. Masaya ito po sapagkat ang sino ang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Ano daw ang dumadaig sa sanlibutan? Pananampalataya. Bakit? Ano ba meron dito sa sanlibutan? Bakit kailangan ng pananampalataya na makapagtatagumpay? Tignan natin sa John 6:33. Dito, pananampalataya. Ang dumadaig. Hindi na sinabi, ang pagsubok, ang dumadaig sa sanlibutan. Parang pag sinabi mong gano'n, na ang pagsubok ang nagpapatagumpay sa sanlibutan, ay, ano yun? Sa mundo. Andito yung problema eh. Tapos yung problema, ang nagpapatagumpay sa tao. Eh, ayon sa Biblia, ang nagpapatagumpay, pananam, tapos, John 6:33, bakit, ano ba nasa sanlibutan na kailangan kong pagtagumpayan? Ano ba meron dito? John 6:33, tingnan natin. Ay, John 6:33, John 16 yata. John 16. John 16, sorry. Basahin ko po sa John 16. Para may mga biblical, meron tayong, kaya binubuksan ko yung talata para magkaroon po tayo ng tatayuan. Dapat may verse. Kasi pag halimbawa, tinanong niyo sa tao, saan ba sa Biblia yung ang pagsubok ang nagpapatagumpay? Hindi nga po, bigyan niyo nga po kami ng verse. Pagka may nagpakitang verse, o kaya, wag kahit isa lang pero kahit isa lang, huwag kayo muna maniwala. Kahit may verse ka, baka maling interpretasyon nila. Kasi nakalagay kanina binasa natin, ang pananampalataya ang dumadaig sa sanlibutan. Bakit? Ano ba meron sa sanlibutan na kailangan mapagtagumpayan? Sabi, John 6:33, John 16:33, basahin mo na. Yun. Ang mga bagay na ito, sinalita ko sa inyo upang magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan.
Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapigatian. Ngunit, laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ang nagsasalita dito si Jesus Christ. Sabi niya, sa sanlibutan ito ay mayroong kayong kapigatian. Kaya huwag kayong maniwala, walang problema. Meron talaga. Asan yung problema? Sa sanlibutan. Andito sa mundo. Kaya huwag natin sabihin na, bakit kung kailan born again na ako, dumami problema ko? Kasi nga, si Satanas ang may gawa eh. Sabi naman ng God, Diyos daw ang nagbigay. Si Satanas nga ang may gawa ng problema. Minsan pagkakamali ng tao yan. Ngayon, nung dumating ang problema, siyempre, humihina ka. Si Satanas nga yun eh, para lumayo ka sa Diyos. Hindi naman gagawin ng Diyos, bigla ka ng problema para lumayo sa Kanya. Intindihan niyo ba? Halimbawa, ako ang Diyos, para lumayo sa akin to. Diyos nga ako, pinalalapit ko nga siya eh. Tapos ako magbibigay ng problema sa Kanya, ang Diyos ang magbibigay ng pagsubok, lalo malayo naman eh. Hindi lumalapit eh. Sabi niya, lalo raw lumalakas pag may pagsubok. Kasi sinabi, galing pa sa Diyos. Bakit hindi naman lumakas? Hindi na nga dumalo sa church. Ngayon, di ba ganun ang nangyayari minsan? Pagka may problema isang tao, hindi naman lahat ng, sabi niya, lumalakas. Kung tama yun ha, lumalakas siya sa problema, sa pagsubok. Bakit yung iba hindi na dumadalo? Ano ang dahilan na hindi nila pagdalo minsan? Ba't di na sila nagpapatuloy? Pagka merong problema, may pagsubok. Pero ako maniniwala, pag pananampalataya, ang dumadaig kapag ka may problema, dadalo ka pa rin. Lahat tayo, dadalo. Bakit? Kasi yun yung titindigan mo eh. Kahit kung may pagsubok, i-overcome mo nga eh. Kasi kung pagsubok na ang nagpapalakas, ba't may pananampalataya pa? Iwag na lang yun. Alisin na natin yung pananampalataya. Pagsubok na lang ang magpapalakas sa akin. Walang katotohanan talaga sa Biblia yun. Kaya, tingnan nyo, know the truth. Kasi sa atin pong paksa ay, sa atin pong church ay, John 8:32, alamin mo kung ano ang katotohanan. Kasi kung ang katotohanan wala sa'yo, magiging alipin ka pa rin. Kasi yun yung ginagawa mo eh. Yun yung ginagawa. Halimbawa, paniniwala mo, pagsubok ka nakapagpapalakas, sinasabi mo yun, ginagawa mo yun. Pero hindi nga totoo yun. Dahil ang sabi sa Bible, meron daw kapigatian sa sanlibutan. Tingnan nyo. Kapigatian. Ibig sabihin na, pagsubok, problema, anong magpapalakas sa'yo, pananampalataya kapag ka meron kang problema. Ngayon, pananampalataya sa Diyos, pananampalataya sa Kanyang salita ang makapagpapalakas. Sa kabila ng meron kang pagsubok. Kaya, hindi tayo, alam nyo, kasi kung ang paksa po natin, kasi ang paksa natin, ang pagsubok ba talaga ay nakapagpapalakas? Yan kasi sinasabi ng ibang mga churches, naririnig ko lagi yan eh. Kaya minsan, kaya wala po akong makasama eh. Ibig sabihin, kaya ngayon, napansin nyo, nagsimula po ako sa bahay, kasi lahat ng sinamahan kong church, ang paniwala nila, pagsubok daw, nakapagpapalakas. Sabi ko, hindi kami pwede magsama, di po ba? Dahil ang pinaniniwalaan ko sa Biblia, ang nagpapatagumpay ay pananampalataya. Kapag ka meron kang pagsubok. Hindi po yung pagsubok ang nakapagpapalakas. Pananampalataya. Halimbawa, ganito, paano po yun? Halimbawa, ano ba yung mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay? Financial problem. Halimbawa, ang problema mo, financial problem, no? Tingnan nyo, ano ba ang financial problem? Ang problema mo, pera. Anong magiging problema sa pera? Wala kang pera. Wala kang mapagkunan. Kasi wala kang trabaho. Problema po ba yun? Problema po yun. Problema po yun. Wala kang pera eh. No? Problema yun. Di po ba?
Ayun, kaya nga, tignan nyo, no? Hindi yung wala kang pera ang nakapagpapalakas. Kaya tanggapin natin yung totoo, ang pera masamang mahalin. Sabi ng Bible, masamang ibigin. Pero ang tanong, masama ba ang pera? Hindi. Hindi. Ang sabi ng Bible, ang pag-ibig sa pera, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po sinabi ang salapi. Kaya wag po kayo magbabawa sa Biblia. Sa Timothy 6 na nakalagay, ang pag-ibig sa salapi, ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi sinabi doon na ang salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya maling sabihin ng isang mananampalataya na ang pera masama. Hindi po masama ang pera. Pag sinabi mo masama ang pera, huwag ka nang kumain. Hindi ka nakakain nun. No? Kaya ako hindi ko sinasabing masama ang pera. Ano ang masama? Yung pag-ibig sa pera. Yan, masamang iniibig yan. Pero yung pera, kailangan ng tao. Kasi paano ka nakakain? So, diba? Kailangan talaga. Ngayon, ano ang punto? Financial problem. Ngayon, kung ang talaga nakapagpapalakas, pagsubok, nakapagpalakas po ba yung financial problem na yan? Nakapagkawala kang pera? Hindi. Kaya maraming iba hindi sila dumadalo dahil nga problema nila ay financial problem. Ngayon, pagka alam natin sa Biblia, ano ba ang nakapagpapalakas? Tingnan niyo ang sabi. Philippians 4:19. Ang pangako ng Diyos ang makapagpapalakas. Panampalatayanan mo yung mga pangako. Yung pangako ng Diyos, yan. Yung pangako ng Diyos, yan ang nakapagpapalakas. Ito, yan. Pananampalataya sa pangako ng Diyos kapag ka mayroon kang problema. Yan. No? Tingnan nyo. Ito yung tama di ba? Pananampalataya sa pangako ng Diyos. Ano ba ibang salita nito? Salita ng Diyos? Yun. Ano pa? O yan Ano nakapagpapalakas kapag tayo may problema? Pananampalataya sa pangako ng Diyos kapag at sa salita ng Diyos. Halimbawa, ang faith mo humihina. Anong kailangan mo para lumakas? Makarinig ng pangako ng Diyos. Sabi ng Roma 10:17, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa makatid, pagka nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, lumalakas yung iyong pananampalataya, nadadagdagan. Ayun. Ito ba nakadadagdag ng pananampalataya? Yung pagsubok ba dumadagdag ng pananampalataya na palalago niya? Hindi, no? Kaya walang katotohanan na sabihin ng isang mga iba-ibang churches na sabi nila pagsubok daw nakapagpapalakas. Ngayon, ano ang nakapagpapalakas talaga? Sabi ng Bible, Roma 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ngayon, pagka nakapakinig ka pala ng salita ng Diyos at pangako ng Diyos, pag meron kang pagsubok, lumalakas yung iyong pananampalataya. Malakas. Nadadaig mo yung pagsubok. Yun. Kaya ang nakapagdadaig sa kalibutang ito na kung saan mayroong kapigatian ay yung pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Kaya kailangan meron kang pangako ng Diyos. Ano ba yung mga pangako ng Diyos na pwede kong panghawakan kapag ako'y mayroong problema? Ito yun. Kung problema mo, pera, ito po, sabi nga, Philippians 4:19. Ano ang pangako ng Diyos? Yun nyo. Ito po yung nakapagpapalakas. Kaya sabi ng John 5:4, ang pananampalataya. Ano ba ang pangako ng Diyos? Saan ka maniniwala? Sa pagsubok? Dapat ilalapat mo yung paniniwala mo sa salita ng Diyos. Ano ba ang salita ng Diyos? Patungkol sa problema. Ito ang sabi.
Philippians 4:19. Ang nakalagay dyan, pupunan ng Diyos ang inyong mga kailangan ayon sa kanyang kayamanan, sa kalwalatian kay Kristo Jesus. So, sabi na yun. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan, sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Ano ang pangako? Pupunan ng Diyos ang kailangan ninyo. Ayon daw sa kayamanan, sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Ano ang pangako ng Diyos? Sa English, sabi na, God will provide all your needs. Ano yung needs? Kain, damit, tubig, bahay. Di ba problema pag wala kang makain? No. Problema. Pagka wala kang matiran, problema. Pagsubok. Paano mo ngayon yung overcome yung pagsubok? Eh, pagsubok pala nakapagpapalakas. Huwag ka nang umalis dyan. Di ba ganun yun? Pagka sinabi mo yun na nagpapalakas sa'yo, huwag kang maalis dyan. Kasi yun yung, bagamat hindi na sinabi yun eh. Sabi nga, pagsubok ang nakapagpapalakas sa akin. O di huwag kang umalis sa pagiging wala mong pera. Di ba? Ganun talaga yun, bagamat din niya sinabi. Yun yung patutungan ng kanyang idea. Yun yung patutungan ng kanyang kaisipan na mali. Na pagsubok naman pala nakapagpapalakas, alam mo, pagsubok nakapagpapalakas yan. O, tapos ipapasa pa sa iba. Ngayon, pinasa sa iba, di ba? Lumipat ngayon. Ano sabi? Huwag kang mag-alala. Yung pagsubok, titibay ka niya. Pinalalakas ka lang ng Diyos. Ayan. Ayan, ang pagsubok ka talaga, nagpapalakas. Kaya, nalipat ngayon. Ilan na sila? Kung kinain yun, dalawa na sila. Paano yung iba? Ngayon, kung ang lahat ng paniniwala, naturo ng Diyos, kainin. Tingnan nyo, lahat tayo dadalo. Bakit? Pag kami pananampalataya sa pangako ng Diyos, salita ng Diyos, lalakas ka. Kaya kahit may problema, kahit hindi mo pa nasusolve, naniniwala kang masusolve yun, dadalo ka pa rin eh. Malakas ka pa rin. Kasi kung pagsubok, bakit yung iba hindi na gumagalo? Ang Diyos, siyempre, padadaluhin lahat. Hindi siya mamimili. O, ikaw lang palalakasin ko ikaw hindi. Diba? Alam mamili ang Diyos. Doon sa sinasabi na nang nagpapalakas ang Diyos, ay nagpapalakas ang pagsubok. Yung iba gumagalo, yung iba nagpapakamatay, yung iba hindi. Bakit gano'n? Hindi pa kalahatan. Kung ganito, tignan nyo, pangkalahatan. Kung lahat tayo may pananiwala sa pangako ng Diyos, kahit may pagsubok, wala tayong pera, dadalo ka pa rin. Kasi alam mo, ma-overcome mo din yan. O, diba, wala kang pera ngayon, linggo, taon. Ay, hindi mo na ako dadalo. Nahin ko muna yung hanap ng pera. Alam niyo, minsan, ang paraan ng tao, hindi nag-uubra eh. Pero paraan ng Diyos, tignan nyo, sundin niyo yung utos na magulat ka, bigla ka magkaroon ng pera. Kasi inuuna mo yung Diyos, seek ye first the kingdom of God. Sabi niya, Matthew 6:33, tignan niyo yung pangako. Ang dami-dami pangako eh, tignan nyo. Matthew 6:33, ano nakalagay dyan? Sabi niya, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag niya ang lahat ng bagay. Ngayon, tanong, ano yung lahat ng bagay na yun, Pastor? Pag tinaas niyo ang basa, Matthew 6:25, sabi niya, huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, at kung ano yung inyong daramtin. Sabi niya, kung ang mga ibon pinapakain ko, kayo pa kaya, mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon. Ngayon, narinig niyo yun. Lumakas ba paniniwala nyo? Hindi. Ako lumakas eh. Bakit? Yun, ibon na pinapakain ng Diyos ako pa. O, yun ang nagpapatibay sa akin at yun yung nagpapagalaw sa Diyos. Bakit? Kasi pinaniwalaan mo yung salita niya.
Kasi anong tanong, tingnan nyo, ano ba mahalaga? Tingnan natin. Sabi na, hanapin eh. Kaya minsan, tingnan nyo, may paraan tayo, diba? Minsan, paraan ng tao, hindi nga, wala sa pera, hindi sa gagalo. Kasi nga, may pagsubok eh. Sabi niya, wala kami unahin ko muna yung trabaho. Pero sa paraan mo yun, yung paraan ng Diyos, sinunang mo siya. Nakita ng Diyos yung pananampalataya mo, tingnan nyo, gagalaw ang Diyos. Kasi nga, ang hinahanap ng Diyos, pananampalataya. Sabi niya, Hebrew 11:6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi nga, ang pananampalataya sa pangako ng Diyos ang nagpapagalaw sa Diyos. Pumikilos siya. Hindi naman sinabi, kung walang pagsubok, hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi, pagsubok pa nga talaga, nandito na nga eh. Ngayon, kaya nandito ang pagsubok, alam ng Diyos yun, binigyan tayo ng paanong paraan mapagtagumpayan yung pagsubok. Yun. Paano ba mapagtagumpayan yung pagsubok? Pananampalataya. Kaya sabi nga, God to 6. Kaya sabi no, yan na naman yung pangako ng Diyos. Sabi niya, 60%. Natin niya, sabi niya, ang kariyan ng Diyos. Sabi niya. Yan eh. Datappat, hanapin muna ninyo ang kanyang kariyan at ang kanyang kapiran at ang lahat ng mga bagay nito ay tawang daragdag sa inyo. Ano yung kondisyon? Hanapin muna yung kariyan ng Diyos, ang kapiran. Unahin nyo yung salita ng Diyos bago yung problema. Tapos sabi nga, daragdag. Tapos ito, sabi nga, alin yung daragdag? 25. Hindi natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balita sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong darantin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain. Ano daw ang mahalaga? Buhay o pagkain? At ang katawan kaysa panlamit, ano ang mahalaga? Buhay o pagkain o damit? Ano mahalaga? Buhay. O ngayon, ano sabi ng Diyos? Buhay na mahalaga. Binigay ko nga sa iyo, damit hindi pa. Kasi tayo yun. Ngayon, anong makapagpapadaig doon sa problema mong wala kang damit? Wala kang makain. Ito nga, pananampalataya. Sa pangako ng Diyos, anong pangako ng Diyos? Sabi niya ganito eh, anak, mahalaga ka kesa sa damit. Sabi ng Diyos, kung yung damit, yung buhay mo, binigay ko, tapos damit, hindi ko bibigay sa'yo. Tapos sabi niya, ano mahalaga? Ibon o buhay? Buhay. Yung ibon na, pinakain ko eh. Kayo pa. Ngayon, titibay ba kayo pag gano'n naririnig nyo? Ha? Amen. Pero ito naririnig nyo. Kaya huwag kayo, pagka may kausap kayong medyo hindi kayo lumalakas, huwag nyo kainin. Pero pagka gano'n ang mga binibitawan, tumitibay, di ba? Ano lang? Hindi na talaga. Tingnan nyo. Di ba nahihap? Anong gagawin para lumakas? Ito nga yun eh. Pananampalataya sa pangako ng Diyos. Salita ng Diyos. Sabi na, hanapin mo lang yung aking kaharian. Idadagdag ko sa'yo. Kaya, bisan, yun ang problem mo eh. Ito yung problem eh, di ba? Wala kang pera eh. Paano mo ma-overcome lang? Eh, pagsubok ka nga yan, tapos yung pang-magpapalakas. Hindi, ang magpapalakas, yung pangako sa salita ng Diyos. Yung pananampalataya sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos, yun ang mga pagpapalakas. 2 Corinthians 8:9. Natin. Yun, 2 Corinthians 8:9. Ano pa ang pangako ng Diyos? O, sabi
Sabi niya, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakaluka dahil sa inyo upang sa pamagitan ng kanyang karupaan ay magsiyaman kayo. Anong sabi ng Bible? Ano ang pangako ng Diyos? Ano ang salita ng Diyos? Si Kristo na raw ang naghirap para daw tayo hindi maghirap o humirap. Ayun, ano yung salitang yaman? Ano yung salitang yaman? English yan. Ano ibig sabihin ng yaman? Ang yaman ay hindi po ibig sabihin milyonaryo. Ngayon, kung kaya ng pananampalataya mo na maging milyonaryo, eh okay lang yun. Pero hindi ibig sabihin, sinabi ng Bible, o millionaire, sinabi ng Bible, hindi naman sinabi ng Bible, lahat tayo magiging milyonaryo. Eh, gaano karami yung born again sa iba? Eh, tayo, iulan nga lang yung tanong, lahat ba tayo magiging milyonaryo? Ha? Eh, gano'n na yung mga ibang Diyos, ang dami na, lagi na lang sinasabi, ang Diyos nagpakaya, si Kita, para kayo mana, ang nasa isip nila, milyonaryo. Eh, kung ang biyerbo nila, 500, lahat pa ng 500 na yun, milyonaryo. O, kontian na lang natin, ilan tayo dito, kung 20. Lahat ba tayong 20, magiging milyonaryo? Kaya kailangan, ano ibig sabihin? Maintindihan natin, ang talaga yung salitang mayaman, o rich. Ano yung sabihin ng salitang mayaman? Nung kanina sinabi, God will supply all your needs. May damit ka, may pagkain ka, may bahay ka, may iinom ka, may juice. Isa pa nga, may sulang, pagkain, di ba? Hindi ka naman laging tubig. Wala naman sigurong nagugutom sa atin dahil sa pananampalataya natin sa pangako ng Diyos. Meron bang nagutom sa inyo sa pananampalataya sa Diyos? Sa salita niya? Wala. Minsan, nagmimerienda pa. Meron pa yung almusal. Alas 10, nagmimerienda. Nanonood ng TV, alas 12, may pizzeria pa. Tapos, kakain na lang, merienda. Pagdating ng gabi, manonood na ng TV, pizzeria pa. Pagdating na naman ng alas 12, merienda. Hindi gutom. Ano yun? Diba? Ano yun? Eh, hindi naman. Milyonaryo ba yun? Hindi. Ang ibig sabihin nun, hindi ka kapos. Hindi ka nagkukulang. Talagang kahirapan, meron. Ang kahirapan ay talagang, siguro yun nga, yung mga pinapakita sa TV na yung kahirapan, meron mo, 12 anak mo, isang noodles. Nakakabilidan na yung nanay ng kanyang lasa. Yung sabaw nun, punong-puno. O ilang noodles, kung anak mo, 12. Ayun, kahirapan. Ayun. Tingnan nyo, yun po yung nagpapalakas. I-overcome mo nga yan eh, di ba? Paano mo ngayon i-overcome? Sabi ng Diyos, sabi niya, nalulugod daw ang Diyos kapag meron tayong pananampalataya. Eh, saan gusto ng Diyos na tayo manampalataya? Sa pagsubok? Hindi. Ang gusto ng Diyos na tayo manampalataya ay sa kanyang mga pangako, sa kanyang salita. Ito yung mga binitawan niya. Kasi alam nyo, yung pangako na yan ay narito na, naibigay na. Babatakin nyo na lang. Paano nyo babatakin? Mga sa pamagitan ng pananampalataya. Habang gumagawa ka, nagtatrabaho ka, manampalataya ka na God will provide all your needs. Pupunan ng Diyos ang pangailangan ninyo. So, ikakain ka, hindi ka maluling ka, may pambabayad ka sa bahay, may pambibili ka ng damit. So, kaya, tingnan nyo, yan, ito ang panghawakan ninyo. Ito, panghawakan niyan. Lord, di ba sabi mo, God will provide all your needs. Pagka may problema ka, Lord, di ba sabi mo, pangako mo, pupunan mo ang aming pangangailangan. Yan na, ako sa testimony ko, yan ang ina-apply ko, hindi po yung pagsubok, ano ba? Minsan naririnig ko nga sa mga ibang churches pagka mag-testimony. Talatang wala silang alam sa Biblia, kahit hindi nag-aaral.
Kasi yung pa rin yung kinakain nila, yung naririnig nila sa ibang mga reliyon, lumipat lang sa born again eh. Yung paniniwala niyan, galing na yan sa iba-ibang reliyon, galing na yan sa Romano Katoliko eh. Yan na yung ating pinaniniwalaan noon eh, nung nandun tayo sa Romano Katoliko. Diba? Ayun, alam mo, bigay lang ng Diyos yung pagsubok sa'yo. Gano'n yun. Bigay lang ng Diyos yung pagsubok sa'yo kasi pinatitipay ka niya, pinalalakas ka niya. Galing na sa reliyon ng Katoliko, Romano Katoliko, yung paniniwala na yan. Tapos ginawa ng mga born again, nag-aaral nga sila, nagbasa sila ng Biblia, hindi pa nila nakita ang katotohanan, yun din yung kinain nila. Ngayon, paano natin nasabi yun din yung kanilang pinaniwalaan? Kasi nga, pag nag-observe kayo sa kanila, sa sinasabi nila, ilalapit sa inyo. Kung mag-alala, kalalakas mo ng pagsubok. Pinatitibay ka lang ng Diyos, kaya meron yan. Tapos ito ka luto. Pinatitibay ka lang ng pagsubok. Sabi nila kaya meron yan. Hindi ang pagsubok ang magpapatibay. Ang magpapatibay ay yung pananampalataya sa pangako ng Diyos sa kabila ng tayo ay mayroong pagsubok. Kaya nga ganito tingnan nyo, ang tamang pagpapasalamat sa Diyos ganito, hindi po yung salamat sa pagsubok na dumadating sa mga buhay ko at ako'y pinag-ibigay. Mali, dapat ganito, salamat sa Diyos sa kanyang mga pangako kapag ka ako ay may pagsubok. Yun. Diba? Yun yung tamang salita. Yun yung tamang aral. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita dahil sa kabila ng merong mga pagsubok, ako'y lumalakas. Sa sakit. Halimbawa, problema yan. Sakit. Diba? Pag may sakit, nalalakas ka pala ng problema. Di mahalin niyo yung sakit. Kasi pinalalakas ka eh. Diba? Paano nyo ma-overcome yung sakit? Hindi nyo na ma-overcome. Bakit? Kasi ang paniwala mo, yung pagsubok, ang nagpapalakas sa'yo. Ngayon, hindi makagalaw ang Diyos. Kasi ang paniwala mo, pag may sakit ka, pagsubok lang ng Diyos sa'yo yun. Yan. Kaya ngayon, pagsubok ng Diyos sa'yo, sabi mo, nagpapalakas pala yung sakit. Mahalin mo yung sakit. Sakit. Kakandungin mo ngayon yun. Di ba? Ganon? Kakandungin mo. Kasi, pinatitibay ka eh. Pero ang tanong, talaga bang yung pagsubok na sakit, nakakapagpatibay? Hindi yung nakakapagpatibay yan. Ano nakakapagpatibay? Pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Matthew 8:17. Ano ang sabi niya? Kinuha ko na ang inyong sakit at karamdaman. Anong pangako ng Diyos? Kinuha na daw ni Kristo ang ating sakit at karamdaman. Panghawakan mo yung pangako na yun. Lord, alam ko, at may sakit ako, sabi mo, kinuha mo na, kaya gusto mo sa akin, hindi ko mali. No, di ba? Kaya lumalakas ka kasi pinanghawakan mo yung pangako ng Diyos. Sila, paano makakasilos ang Diyos sa kanila? Tingnan nyo. Sakit kasi pagsubok mo naman ng gusto. Kaya, okay nga. Ngayon, sa palagay nyo, matatanggal yung sakit. Hindi matatanggal. Kasi hindi naman makagalaw ang Diyos eh. Ang gumagalaw ang Diyos pag sinanampalatayanan ang mga salita niya. Ito po ang nagpapagalaw sa Diyos. Nananampalataya. Pag inactivate po natin yung faith natin, doon nakakagalaw ang Diyos sa buhay natin. Pero yung pag may sakit ka, hindi ko nga, nakapagpapahinda nga ako yun eh. Doon na nga lang sa anak ninyo, pagka may sakit, di ba? Yun yung katotohanan, aminin natin. Yung anak mo, pagka nakita mong may sakit, malakas ako. May sakit nga eh. Wala namang magulang na nakita yung anak niya eh. Okay lang yan, malakas ako. Kahit may sakit ang anak ko.
ang tanong, ang nagpalakas ba sa'yo yung pagpakikita mo sa anak mo may sakit? O anong magpapalakas sa'yo? Yung pangako ng Diyos sa kabila ng anak mo, merong sakit. Wala namang magulang na pag nakita yung anak, masayang may sakit. Ako na nga lang, Sian, nakita ko yung sugat ni Sian, nag-aalala rin ako dahil nakakalat Hindi ko naman sugat siya, malakas na ako nakakatawa naman pag gano'n. Sabihin, ito naman mga buwan na ganyan, parang mga sirawa ko. Pero mo, ang nakapagpapalakas sa kanila, yung sakit. Kaya tuloy yung iba, ano po, paniniwala yun, may problema, nagagalak daw. Hindi, meron akong problema. Dahil sabi raw ng Biblia, magalak kayo kapag kayo may pagsubok. Yung ba ibig sabihin nun? Hindi. Ang ibig sabihin ng magalak, kaya ka nagagalak kasi meron ng sagot ang Diyos, kaya panampalatayanan mo na lang. Kaya kahit wala pa yung pangako ng Diyos, nagagalak ka sa puso. Nagkakaroon ka ng joy. Nung nabasa nila yun, mga galak kayo, kasi kayo may pagsubok. Ano yung sabihin nun? Ano kapatid? Ang saya-saya ko. May pagsubok ako Nakakatawa naman yun, pagka gano'n. Dapat, ganito po yun. Bakit nakakagalak kapag may pagsubok? Kasi nga, kahit ano din ang Biblia, yung kabuuan, babasahin natin, huwag po yung isang piraso lang. Sa kabuuan, sabi ng Biblia, ang nagpapatatan, pananampalataya, sa sanlibutan kasi merong kapigatian. Kaya, meron ng sagot ang Diyos, pinangako niya na sa salita, nandito na, nasabi na na. Parang ganito. Sa tao nga, naniniwala ka, di ba? Eh, kapatid, sige, pautangin kita. Wala pa yun, ha? Wala pa yung pinauutang. O, ikaw naman, kwento ka ng kwento. Uy, alam mo, pautangin ako niya. Eh, dumating ng tamang araw, wala. Tao yun na nga ako, Kasi, sabi sa Bible, masamang una magtiwala sa tao, Sabi ng tao, pero ang punto, naniwala ka ba nung bitawan nung tao yung sinabi niyang pahihiramin kita? Naniwala ka. Naniwala ka Yun yung salita niya, pahihiramin kita. Parang kay Mayor. Diba, binoto natin. Anong sabi ni Mayor? Alam niyo, kalsada niyo, pati simento ko. Binoto mo siya, naniwala ka, kasi mukha mo, pati simento ko. Naniwala ka. Pati bukid niyo, lahat pati simento, pati bukid niyo. Pinaniwala, ano punto? Lahat ng salita ni Mayor, na tao lang yun, pinaniwalaan. Kaya mga pinoto. Kaya, ano ibig sabihin? Diyos ba kaya? Ang mangako na mas sigit kesa sa tao, na ang Diyos hindi tao. Ang tao sinungaling, ang Diyos hindi. Ang sabi na, pangako na. Anak, hindi kita iiwan, may pababayaan na. Sabi niya, manginag kayo sa pag-ibig sa salapi, hindi kita pababayaan, iiwan man. Hindi pangako. Iiwan ka na ng lahat. Iiwan ka ng nagulang mo. Iiwan ka ng mahal mo sa buhay. Iiwan ka ng girlfriend mo. Pero ang Diyos, sabi niya, hindi kita iiwan, may pababayaan na. Ano pa pangako ng Diyos? Sabi niya, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Diba yan ang dapat pang hawakan? Diba yan ang makapagpapalakas? Kaya nga pananampalataya, dumadating sa pakikinig. Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, lumalakas kayo. Lahat lumalakas. Depende na lang yun pag kinain ng tao. Pero yung sasabihin mo, pagsubok na kapagpapalakas, hindi lahat lalakas. Isa lang tao, mali pa yung aral. O ilang tao, mali pa yung aral. Kaya ganito yun. Hindi kita iwan, sabi ng Diyos Hindi ka nag-iisa. Sabi ka, take not, for I am with you. Huwag kayong matakot, kasama mo ako. Ang aming pangako. Pag naaalala mo lahat yan, di ba? Sige, kailangan mo pera, nangihina ka. Naalala mo yung pagpapahiram sa'yo. Ay, nga pala, sana magpapahiram sa akin.
Eh wala pa nga. Wala pa yung pinahiram. Malakas na kagad yung loob mo. Ano ibig ko sabihin? Ganun din dapat sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi pababayaan lang. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ko. Bigay ko na yung sa libutan, magkaroon ka ng kapayapaan. Tingnan nyo, kainin nyo at ang pangako ng Diyos, titibay kayo. Kahit na ano pang problema dumating sa probinsya. Nandiyan, may tingnan nyo, problema yan. Yung sakit. 1 Peter 2:24. Anong sabi? Dahil sa sugat ni Kristo, kayo'y magaling na. Pangako ng Diyos, ano? Dahil sa sugat ni Kristo, kayo'y magaling na. Di may sakit yung anak mo. Bata pa yung anak ko, sanggol. Yung pananampalataya mo. Patungan mo ng kamay. Lord, sabi mo, dahil sa sugat mo, magaling na yung anak ko. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon, gagalawang Diyos. Hindi makagalawang Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung pagsubok talaga, pinatatatag ako eh. Pero matamlay siya. Ganon. Ang nakapagpapakibay ay, kaya ko, yan, nung natutunan ko yan, sa buhay ko, nag-like ko yan, Lord, wala ko kita. Sa probinsya. Pero ako, daw ka rin yung provide. Pinabayad ng Diyos yung bigay. Pagka nangangaral ako sa barangay, may nagbibigay ng talong. Nagturo ako doon. Kapag dali nyo yung talong, kasi na yung mga galing sa bukid. Nakakakain ako. Pero hindi ko sinabi na kailangan yung pagsubok. Alam mo, pinagtatagad ako sa pagsubok eh. Wala akong makita dito eh. Kahit si Job man, hindi naman lumakas sa pagsubok. Sinanggal nga ng Diyos yun eh. Ano ba pagsubok ni Job? Pagsubok ni Job, nawala yung yaman niya. Ang pagsubok ni Job, yung mga anak niya namatay, 12. Tapos ang pagsubok ni Job, humirap siya, yung yaman niya, nasunog. Tapos anong ginawa ng Diyos? Ginoble ng Diyos nung nakita ng Diyos na may pananampalataya si Job. Kung talagang pagsubok ang nakapagpapalakas, hindi huwag nang alisin ang Diyos. Ba't alisin naman ng Diyos ang isang bagay na makapagpapalakas sa'yo? Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Yung punto, kung pagsubok talaga nakapagpapalakas, dapat hindi alisin ng Diyos yan. Kasi nga, hindi naman Diyos kasi nga galing yan. At hindi din Diyos ang magbibigay ng para lumakas ka. Ang sabi ng Diyos, tingnan nyo, hindi niya inaalis ang pananampalataya. Sabi niya, kung walang pananampalataya, hindi nakakaligod sa akin. Tapos ano sabi ng Diyos, pag gusto mo magkaroon ng pananampalataya, makinig ka ng salita ko. Yan ang magkakaroon kayo. Tapos yung pananampalataya nakita nyo, nabasa nyo, God will provide, i-activate ninyo, gumawa kayo, maghanap kayo ng trabaho. Tingnan nyo. Kapag tatagumpayan nyo yung kahirapan. Diba? Yun yun. Ang hawakan ng mga pangako ng Diyos, makakilanang mayroong mga bawa ito, may sakit ka. Kaya nakita nyo, no? Sabi nga si Cristo, ganito eh. Sabi niya, humingi kayo, sabi niya, kayo'y tatanggap upang kayo'y lubos na magalak. Sabi niya, lubos na magalak. Niya sabi kayo magalak. Kasi siyempre ganito, pag may sakit yung anak mo, pagsubok yun eh. Pag may sakit ka, pagsubok yun. Ngayon sabi ng Bible, humingi kayo at kayo tatanggap. Bakit sinabi yun? Na kayo tatanggap? Kasi nga, pinangako na ng Diyos yun. Kaya pagka pinanghawakan mo yun, sabi niya, ako'y tatanggap. Pagka rin pananampalataya, nakita ng Diyos, sabi niya, ikaw tatanggap, malulubos ang iyong kagalakan. Diba? Magagalak ka na. Kahit nga wala pa eh, magagalak ka na dahil nandiyan na nga. Tinanggap mo na lang. Ipunin mo na lang. Ito sabi ng Diyos, anak, ito na yung mga sakit sa problema mo. Ibigay ko ng kagalingan.
binigay ko na ang pinansyal, binigay ko na sa iyo ang pera, binigay ko na sa iyo ang yaman, paniwalaan mo na lang. Ayan na nga, nilatag na ng Diyos, ayan na, nandiyan na nga eh. Kasi alam ng Diyos, dito sa mundo, nandito sa Satanas. Sa Satanas, ang siya nagbibigay ng problema. O kaya naman, gumawa ka ng sarili mong problema. Ayun, bawa, nagnakaw ka, nahuli ka, problema yun. Problema yun. Hindi yun pagsubok ng Diyos, kamalian ng tao yun. Lord, nakatulog. Ano ang pagsubok kung binigay mo sa akin, nakakulong ako. Ikaw gumawa nun eh. Pagkakamali mo yun, kaya pumasok tuloy yung pagsubok. Ngayon, anong punto ko? Hindi nga yun sa Diyos. Ang binibigay ng Diyos ay daigin mo yung pagsubok. At paano madadaig? Ito nga binigay ng Diyos para ng palakaya sa kanyang mga pangako. Kaya sabi ng Diyos, ang pangako ko laging oo. Walang hindi. Basta panampalakayanan mo. Diba? Pangako nga ng Diyos eh. Anak, binigay ko na sa inyo, niligtas ko na nga lahat ng mundo sa kay Kristo, kaya nga binigay ko na si Kristo. Sabi ng Bible yan eh. Para tanggapin nyo na lang si Kristo. Ang Diyos, matalino. Sa spiritual, ano ba ang pinag-uusapan? Mataas ang isip ng Diyos sa atin eh. Kaya ito, sagot ng Diyos. Yung iba naman, tingnan nyo. Kaya alam nyo yung paano mapagtagong kaya ng problema. Hindi yung pagsubok ang makapagpapalakas. Kasi kung pagsubok ang makapagpapalakas, may altar call. Sino po sa inyo may problema? Huwag na kayo lumapit. Eh, bakit ka pa magpapa-altar call? Tatawagin ka para mawala problema mo. Kailan lumapit para ipanalangin ng pastor kasi maalis yung makapagpapalakas sa'yo. Sige, tignan nyo. Kung talaga yun ang nakapagpapalakas sa isang tao, ba't may problema siya? No, may sakit siya, no? Kasi sabi niya, nagpapalakas yung may sakit. Tapos pupunta sa doktor, magpapagamot. Eh sabi mo, pagsubok ka nakapagpapalakas sa'yo, tapos pupunta ka sa doktor para magpagamot. Bakit ka magpupunta ng doktor para magpagamot? Para mawala yung sakit. Kung alam ko ba lumalakas ka yan, ba't pinatatanggal mo? Kasi walang katotohanan niya yun eh. Ang katotohanan talaga nakapagpapalakas ay yung pangako ng Diyos tapos paniwalaan mo. Tignan nyo, espiritu natin lalakas. Diba hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na malabas sa bibig ng Diyos. Ang pampalakas ng katawan, tinapay, kanin, ulam. Ang pampalakas ng espiritu, hindi pampalakas sa espiritu, pagsubok. Ano, kasi may pagsubok ako eh. Saya-saya ako. Yun na ipapasa mong turo. Di lahat kayo, dahil na paniniwala. So, kasi, gano'n yung naririnig ko. Pagsisiyasat ko, pagsasalit ko. Kaya gano'n na lagi sinasabi mo. May narinig naman ako ganito. Pagka may pagsubok, umiiyak naman siya. Bagamat natural ha, sabi ko natural na gito, umiiyak kami, pagsubok. Pero sila, kung talaga nagpapalagas sa iyo ng puso, bakit ka naman nalulungkot at umiiyak? Kasi nga, hindi talaga siya nakapag-palagas. Hindi. Hindi talaga nakapagpapalakas at pagsubok. Hindi talaga yan nakapagpapalakas. Kagaya nung sa probinsya, pinagsinalang po yan ni King. Nagdikti nga yung kaibigan niya. Ano? Kung kakainin ng tao yan, nakakain mo yan, ang pagsubok at nakapagpapalakas, eh hindi sa lahat ng tao ipasa mo para siya lumakas sila talaga. Ang talagang makapagpapalakas, sabihin mo sa kanila, huwag kang magpakamatay.
Pagtagumpayan mo ng pananampalataya mo sa mga pangako ng Diyos. Tapos ang pangako ng Diyos, hindi siya sinungaling. Paniwalaan mo yun. Tingnan nyo, yung salita ng Diyos na yun, titibay ka. Yung faith mo parang umaalsa. Lumalabas. Bakit yun? Puso mo. Kaya nga sabi ng Diyos, nananampalataya ka ng buong espiritu, buong puso. Pagkakaulo mo, kasi yun ang kailangan magkaroon ng faith eh. Hindi naman yung laman eh. Kasi alam ng Diyos, pag malakas ang faith mo, tagumpay mo lahat ng problema ang darating sa buhay. Lahat ng tao. Kaya nga yung may mga problema, tingnan yung may mga problema, pag narinig nila yun, walang tumatapag sila. Ako, naranasan ko may problema, pero minsan hindi ko naisip na huwag dumalo. Kasi alam ko rin, sabi mo, diba, God will provide. Na sinukuha ko yung pangako niya. Ako, sumalakas ako. Diba yun, sabi mo. Kasi i-activate mo yung faith eh. Sabi ng Diyos, i-activate mo. Diba, may sakit, kagaling ko, may sakit. Diba, sabi mo, magaling mo na siya. Pagkamat isa, dadalhin mo sa doktor, pero si Lord pa rin nasa isip mo, nasa puso mo. Lord, diba, gamitin mo yung doktor na, ako yung gamot, para gumaling ako. Yun yung nagpapalakas. Tapos yun yung nagpapa-activate o nagpapagalaw ng ating pananampalataya. Yun yung nagpapagalaw. Activate. Yan. Kasi tignan nyo, doon nakakagalaw ang Diyos, doon kumikilos. Hindi naman siya kikilos kung wala tayong pananampalataya eh. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kabalisahan ay kasalanan. Lahat ng hindi pananampalataya ay kasalanan. Sabi ng Bible, nabalisa ka, ay hindi pananampalataya lang. Balisa ka eh. Diba, sabi mo, dalo ka, kasi wala na kami makain. Unahin ko pa ba yan? Balisado ka na nun. Kasalanan yun. Kasi nga, bakit? Kasi nga ayaw ng Diyos, mabalisa tayo. Ang gusto ng Diyos ay mananampalataya sa kanyang mga. Problema mo, financial. Problema mo, ano ba problema? Family problem. Iiwan ka ng asawa mo, problema talaga. Pero, pagtagot pa yan yun, ang mga pangako ng Diyos, sabi niya, hindi kita iiwan, hindi ka babawaan. Sabi ng Diyos, ang pag-ibig ko sa inyo, walang hanggan. Tignan nyo, basahin nga natin ng Tito. Ayan, tignan nyo, Titus 1:2. Ito pangako ng Diyos, tignan natin. Tito chapter 1, verse 2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Ngayon, sinabi ng Diyos yan, hindi siya makakapagsinungaling. Hindi kita iwan. Puprovide ko pangailangan mo. Dadagdag ko lahat ng gusto mo. Si Kristo naghirap na. Ginawa ko na sakit mo. Ngayon, sinungaling ba ang Diyos? Ay kung sinungaling ang Diyos, payo ko sa inyo, huwag mo ilagay sa bahay ninyo ito. Baka mabasa ng mga bata. Ngayon, ano yung sabihin? Diba? Tingnan nyo, kung lahat ng ito sinungaling, lahat ng pangako ng Diyos dito. Tapos sabi niya, pahatulan po ang mga sinungaling. Yun naman pala totoo ng salita ng Diyos. Tapos hahatulan niya yung sinungaling. Siya nga pinakauna pala. Dahil ang dami niya sinabi. Ako po niya ibig sabihin. Yun ang nakapagpapalakas. Nag-activate. Lord, sabi mo, di ba hindi ka sinungaling? Diba sabi mo, Lord, pupunan mo pangailangan ko. Hinihintay nga lang ng Diyos, sabi ka. Lord, hinihingi ko sa iyo. Tinatanggap ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi mo naman kailangan makakabasa sa oras kang nagalan.
Hindi lang ako nahanap ng Diyos. Sabi niya, maniwala ka, tanggapin mo na yung binigay ko sa'yo, tanggapin mo. Sabi niya, believe and receive. Ako nga na-activate theory. Pag may naramdaman ako, Lord, sabi mo, diba tanggapin ko? Akin na. Magaling na ako, akin na eh. Ngayon, pananampalataya yun eh. Huwag ka mainit. Nasa iyo na nga eh. Diba? Kailan yun, sabi ko noon na, kailan yun gusto yumaman? Bukas? Eh gusto mo pala yumaman bukas eh. Ba't bukas na? Di na yun na, pwede naman. Sabi niya, tanggapin mo. Hindi yung mata, hindi yung nakita ng mata mo. Yun yung faith. Yan ang magpapatagumpay. Sa pangako ng Diyos. Yan. Tingnan mo. Kaya habang nagtatrabaho ka, Lord, sabi mo, ikaw nagpuno. Habang naghahanap ka, Lord, kaya mo sinuwala, wala kang trabaho, pasa meron na, binigay mo na, hanap ka. Oh. Yun yung faith, ito yung nilagay niyan, nakapatid. Kasi kung pagsubok ka nakapagpasa lang ka, wala tayong gagawin. Wala tayong gagawin. Tanggapin na lang natin ang pagsubok na gumawa sa buhay natin. Kung okay lang yan. Namatay mo na. Okay lang yun. Malak ko na naman. Ibang pangit naman pag ganun yung paniniwala mo. Ayan, may sakit ka. Okay lang yan. Nakapapatibay sa akin yan eh. Pero may yung sinasabi niya, di ba sabi niya ganito? Yun yung sabi niya ganito. Salamat sa Diyos sa mga pagsubok na dumadating sa aking mabuhay kasi pinalalakas ako. Tapos biglang yung pagsubok na yun, hindi naman talaga nagpapalakas sa kanya. Bakit? Inaalis na eh. Oh. Kasi kung talaga yung sinabi mo, pinaniniwalaan mo, dapat di ba gagawin mo? Nakuha niyo yung punto ko? Nakuha niyo? Kasi kung ano yung sinasabi mo, dapat gawin mo. Kasi mali. Hindi ko talaga naniniwala sa sinasabi mo. Dahil mali. Ito yung sinasabi mo, iba sa ginagawa mo. Diba? Parang ganito. Sabi mo katoliko, ay, yan, ganyan. Anong naturo nila sa ganyan? Pantaboy. Pantaboy. Pantaboy pala eh. Bakit yung tatapat kayo sa simbahan? Nagaganyan ka, di tinataboy niyo. Yung ibig sabihin, hindi naman nila talaga ginagawa dahil hindi nila alam. Diba kaya nga may krus sa pinto? Ang tuboy ng Diablo, eh bakit tatapat ka kayo sa dos-dosa ng member niya? Hindi tinataboy niyo si Maria. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Ganito, tingnan nyo, sabi mong nagsalita. Diba kasi tingnan nyo, dapat kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung ginagawa mo. Eh yun yung pinaniniwalaan mo, pag subukan nakapagpapala ka, dapat huwag mong tanggalin. Huwag kang pupunta sa doktor. Huwag kang magtatrabaho. Di ba? Kasi mali. Dapat, ako pa niya yung punto ko. Kasi, ang sabi ng Bible, kung ano yung ginagawa mo at pinaniniwalaan mo, yun ang gagawin mo eh. Hindi pa pwede na pinaniniwalaan mo iba, tapos iba naman ang ginagawa mo. Para bang ganito. Tingnan nyo ha. Parang ganito. Ito yung tama. Tingnan nyo ha. Ito yung nasa Biblia. Binuksan natin. Pananampalataya sa pangako ng Diyos sa kabila ng may pagsubok. Ngayon, tingnan natin. Biblical ka ba? Bibliko ka ba? Naniniwala ka ba talaga sa turo ng Diyos pag ganito sinabi mo? Alam nyo mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa mga pagsubok. Pinatatatag ako. Ngayon, nasa Biblia to o wala? Wala o. Dapat, yung ginagawa natin, yung sinasabi natin, dapat nasa Biblia. Eh siya, ngayon, salamat sa mga pagsubok, ako'y pinatatatag. Tapos nung may sakit, nagpa-doktor. Dapat huwag siya magpa-doktor. Kasi doon sa sinabi niya, hindi mo ito ka. Oo, sa lungat eh. Sa lungat. Kanin. Dapat, kung yun talaga, huwag mo nang pagtrabahoin yung mister mo sa abroad. Kaya nagtrabaho yung mister mo sa abroad. Bakit? Para magkapera. Tapos wala nang sa mga pagsubok ka papalakas sa aking mga buhay. Talagang pinatisigil ako din.
O, tapos kasama mo, pinag-upload mo para makapagsalong ka hindi wala kang pera. Dapat wag na. Kasi, salungat eh. Ngayon, mali eh. Kasi, ang salungat. Kasi sabi ni Pablo, tingnan niya, Colossus 23. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ng buong karunungan. Kung ano yung pinaniwalaan mo, yun ang gagawin niya. Eh, daig pa sila ng ano? Daig pa sila ng Jehovah. Yung born again. Yung Jehovah, tinuro nila sa mga miyembro, bawal magsali ng dugo. In-apply talaga nila yun. In-apply. Bawal, mamamatay na yung mahal sa buhay, hindi sasalina ng dugo. Hindi, wag mo, salina. Eh, mamamatay, kayaan nyo. Kayaan nyo. Buti pa yung Jehovah, kahit mali yung in-apply. Eh, yung mga born again, hindi. Mali yung turo, hindi naman nila ina-apply sa buhay nila. Ang ina-apply nila, nasa Biblia pa rin. Tinatanggal nila eh. No-overcome nila eh. O di dahil pa sila ng Jehovah. Yung Jehovah, pag sinabi ng Jehovah, wala naman sa Biblia, no? Hindi na malamat na rin. Pero ina-apply nila. O, bawal magbayang mag-ili. O, di sasabihin ng Jehovah, hindi kami magbabayang mag-ili. Kaya hindi natin ang ceremony ng mga Jehovah eh. Ayan, anong punto ko? May paniniwala sila na mali, pero na-apply nila. Kahit mali. Tama eh, di ba? Hindi sa luhat, no? Hindi yung, bawal magsalin eh. Bawal magsalin. Tapos, biscuit daw, salinan yun. Hindi sila ganun. Talagang kahit pagka-Jehovah, pag-Jehovah, huwag yung salinan yan, look. Bawal sa amin yan. Hindi makamatay yung mahal mo sa buhay. Hayaan nyo na po. Ayun, yun yung buti pa yung Diyo. Kaya yung born again, hindi. Alam mo yung pagsubok, yung napipintayakan yan eh. Tapos magkawala siyang pera. Bitas, mag-abroad ka na lang ha. Kulang tayo. Mag-abroad ka na. Kala ko pagsubok ka pala. Hindi mo mong pag-abroad yung mister mo. May punto tayo doon eh. Diba? Punto doon. Kaya, ngayon sa umaga nito, isa nyo, abangan nyo po yun sa Facebook. Kung gusto nyo maulit yung mapakinggan na ulit, meron po tayo doon sa Facebook na Knowing the Truth, anong sabi ng iba't ibang person tungkol sa pagsubok. Sabi nila, ang pagsubok, nakapagpapalaka. Ano ba talaga ang sabi ng Bible? Tapos, aanyayahan po namin kayo, makinig. Tapos, kung gusto nyo po mapakinggan yung turo, basta nyo po yung aming video. Panoorin. Parang programa nga. Parang programa. At susunod, yan. Susunod, pwede natin